dear beloved, Boss Mike Cervera. Banat kay Harry Roque. Sabi kasi mga kababayan dito, no? Oo. Ni Harry Roque, gani rin mga kababayan. Ito yan eh. Yan, boss man. Ito sabi ni Harry Roque, bumanat ng ganire. Alam nyo namang nangingisa itong mga ito eh. Sabi mas mabuting mag-release ng medical bulletin kaysa patakbo-takbo ng ilang metro. Kita nyo mga kababayan ko. Nung una, itong si Pilukang Baklang Roque, hinahanap si Pangulo. Sabi nakaratay daw sa St. Luke's. Sinabi pa ng iba'y patay na. Nung nagpakita po ang Pangulo, at talagang nag-jumping jack pa, at talagang naghamon pa ng mag-gym sila, magbuhat daw, mga kababayan, meron pa pa-jogging sa Malacanang, meron pa rin nasasabi. Hindi ba sila matigil Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit na anong gawin ng Pangulong Bongbong Marcos, ang mga detractors, ito, itong mga bashers, itong mga pasaway, mga kababayan. Hindi matitigil. Di ba? Hindi matitigil itong mga are. Dimple Smirnoff, William, Jana Feliciano. Hindi matitigil ang kampo ni Duterte sa paggawa ng kung ano-anong propaganda, kung ano-anong mga naratibo para isiksik sa mga bobo. Ayan, kita nyo. Sagot ni Atty. Claire Castro. Mas maganda pong tumakbo ng ilang metro kaysa tumakbo sa kamay ng batas. Basag. Basag, mga kababayan. Kita nyo, di ba, Risa Morales? Hindi uubra. Itong mga pandali ng mga DDS kay Pangulong Bongbong Marcos, nakalimutan na yata nila na meron ng tagapagsalita si Pangulo na hindi tulad nun, na kung ano na lang ang sasabihin nila, yun na lang, wala nang sumasagot. Kaya maraming naniniwala sa kanila kasi hindi nga sinasagot at hindi ini-explika. Ngayon meron tayong isang Atty. Claire Castro na siya bumabasag sa mga bunganga ng mga bakla. Kita nyo yung isa, di ba? Nabungi pa nga Hirap na nga magsalita Ngayon, mga kababayan ko, ano ba ang pinag-ugatan? Ito yan, mga kababayan. Basahin natin. Banat kay Harry Roque. Pumalag si Palace Press Office Secretary Claire Castro sa pahayag ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na mas mabuting maglabas ng medical bulletin si President Bongbong Marcos kaysa tumakbo. Kita nyo? Ito rin bakla na ito ang nagsabi, mga kababayan, na wala pong sino man ang may karapatan para hanapin daw ang Pangulo. Diba? Pero siya, hinahanap niya si Pangulo. At nung nagpakita, masigla, malakas, nakakatakbo, nakakapag-exercise, at gwapong-gwapo katulad ko, may nasasabi pa rin ito. May nasasabi pa rin, mga kababayan. Walang katigil-tigil. Sabi pa rito, giit ni Yusik Claire Castro, gusto lang ipakita ng Pangulo, makinig ka bakla giit ni Yusik Claire Castro, gusto lang ipakita ng Pangulo na maayos ang kalusugan niya sa gitna ng mga kumakalat ng maling impormasyon. Mali. Gusto lang ipakita ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga tanga at bobo na naniniwala sa mga chismis ng katulad nilang mga DDS. Yo! Ganon, mga kababayan.
Di ba? Yun po talagang katotohanan. Oo. Gustong ipakita ni Pangulong Bongbong sa mga tanga at bobo na naniniwala sa mga fake news na gawa ng kapwa nila DDS. Nakuha nyo mga kababayan ko? O kaya yan. Ay ngayon, binakto yun ni Atty. Claire Castro. Ano sabi ni Atty. Claire Castro? Oh, sabi ni Roque, mas mabuting mag-release daw ng medical bulletin kaysa patakbo ng ilang metro. Unggoy. Doon na nga lang sa sinasabi nyo na malala ang sakit, ibig sabihin nun, hindi na makakatakbo, hindi na makakagalaw, kung hindi dapat bedridden na si Pangulong Bongbong kung totoo yung sinasabi nyo. Di ba, Kokoy? Ano? Ha? Umalis na si Atty. Claire bilang Yusek. Mali! Hindi totoo yan. Ano ba yan? Paano na maaalis yan? Aalis yan pagtatakbo ng senador. Sabi rito, Kokoy, makinig ka. Mas maganda pong tumakbo ng ilang metro kaysa tumakbo sa kamay ng batas. Boom! Ang tao pa niya! Kita niyo yung sagot? Ha? Kita niyo yung sagot? My pets and hobbies? Ngangay! Tinamaan ng lintik, Priscilla Ramasamy, Jojo Gapi, walay! Ha? Kita niyo mga kababayan ko? Ngayon ho mga kababayan, etong yan, kasama si Rocky, sinasabi, ay, Eka, kala nyo pag na-impeach nyo si Sara Duterte, wala na kaming ipang lalaban, meron pa kaming Basti Duterte, nakaparehas kumbading. Kita nyo mga kababayan, nagkakaintindihan kami kasi parehas kaming gustong sumubo ng hotdog. Di ba? Siyempre, yung mga didis, panay ang sa atin, pintas ng bading-bading. Yung pala si Basti ang bading. Di ba? Ngayon, mga kababayan ko, natandaan nyo ba? Ngayon pinagpapiestahan yung aking in-upload sa aking Reels. Sabi ko, ano bang masama mga kababayan sa sinabi ko? Ang sabi ko lang naman, ang sabi ko, si Basti puro lang yabang. Nung una nang nagyabang yan, sabi niya, dudurugin niya raw ang Ilocos Norte. Natatandaan nyo ba? Sabi ni Basti yun. Ginawa kong content sa Reels. Sabi ni Basti, dudurugin ko ang Ilocos Norte katulad ng Marawi. Di ba sabi niya yun? Nagyabang ng ganon. Di ba? Nagyabang ng ganon. Kinontent ko ngayon mga kababayan, noon dudurugin ang Ilocos Norte kagaya ng Marawi. Ngayon, gusto ni Basti, ulo naman ni Pangulong Bongbong. Ano bang mali doon sa sinabi ko na puro yabang lang at si Sara hindi na matagpuan, takot na tila ba nanginginig na ang kerot niya. Anong masama doon? Abay, galit na galit. Gustong mga manakit. Our beloved Boss Mike Cervera.